Puwersa ng Pilipinas mga sanggay, ibinida na po ng ating gobyerno ngayon. Ito na ba ay sapat para po labanan ang China? Tingnan po natin kung gaano nga ba kalakas ang puwersa ng Pilipinas. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat, nang nanonood ngayon, lalong-lalo na po sa mga solid sangkay. But anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa babaan ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo po yung bell. At i-click nyo po yung all dahil dito po mga sanggay sa YouTube, umabot na po tayo ng 1.18 million subscribers. Parami po tayo ng parami mga sangkay, kaya naman kung ikaw hindi pa po nakaka-subscribe, alam mo na ang dapat gawin. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre wag niyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page at may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood sa Facebook, sundan niyo po ako, may ginawa po akong sample video. Habang kayo ay nanonood, mga sangkay, makikita niyo po yung tatlong tuldok bandang itaas, okay? Ayan po, bandang itaas may tatlong tuldok sa mismong actual na video. Gawin niyo po mga sangkay habang kayo ay nanonood ngayon. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, may lalabas po dyan na show more, then pindutin nyo po yung show more. Okay? Nasusundan ba ng lahat? Sa mga nanonood po sa Facebook? Kung okay na, diretso po tayo mga sangkay. Okay? So, ito na nga guys. Ang Philippine Army, hukbong sandatahan ng ating bansa ay nagpakita na daw po ng malakas na puwersa. Ito ba ay pag-aanda sa posibleng pag-atake ng China mga sangkay? At gaano nga ba kalakas? May ibubuga ba tayo sa China? Tingnan po natin. Ito ang update. PBBM, kinilala ang dedikasyon ng mga sundalo kasabay ng ayan po, 127th anniversary ng Philippine Army. So, tingnan po natin ang balitang to. Tiniyak ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na nakatutok din ito sa pakikitigma kahit sa cyber attacks. Inihigyan ng liderato ng AFP sa nakatutok daw po sa pakikipagdigma, no? So, parang ngayon pala mga sangkay, may hatak na sa isipan natin na mukhang may magaganap in the future, but we are praying na hindi naman talaga mangyari. Diriwang ng anibersaryo ng Philippine Army at kahit hindi nakadalo. Ito po ay sinasabi dito, tiniyak na nakatutok din pagdating sa cyber defense, okay? Or cyber warfare. Kasi ngayon mga sangkay, alam nyo, pagdating sa, paano ba matawag doon mga sangkay? Yung mga IT, ginagamit po yan ng mga bansa para po pasukin yung mga gobyerno o kaya military system ng mga kalaban. Kasi sobrang high-tech na po ngayon mga sangkay. So, isa po ito sa tinututukan daw ngayon ng Pilipinas. Nagpaabot naman ng pagsaludo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Pasok! Mainit na ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbati sa mga miyembro ng Philippine Army kasabay ng ika-127 taong anibersaryo ng institusyon. Sa talumpati ng Pangulo na binasa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ng mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin para tiyakin ang kapayapaan sa bansa, lalo't hindi na lamang external defense ang tinututukan ngayon ng Army, kundi pinalakas na rin ang kanilang internal defense. Okay. So ayan mga sanggay, makikita nyo, ito po yung pwersa ng sandatahan ng Pilipinas. I give my snappiest salute to the Philippine Army's officers, enlisted personnel, civilian employees, as well as our partners and force multipliers in our communities for the significant roles you play in the accomplishment of the Army's mission. Thank you for your service to our country, which you have enthusiastically rendered without expecting any prize or reward in return. Kinilala din ng punong ehekutibo ang liderato ni Lieutenant General Roy Galido na Commanding General ng Philippine Army sa pagtutulak ng pagbabago sa loob ng Army. Gayon din ang pagpapataas ng moral ng mga sundalo at pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng trainings. As we march onward to the bagong Pilipinas that we aspire for, we need to transform our Army into a multi-mission ready, cross-domain,
and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty. Kasabay nito, hinimok din ng punong ehekutibo ang Army na pagtibayin pa ang pagtugon sa pag-usbong ng cyber threats. I urge the Philippine Army to bolster its cybersecurity capabilities to keep up with the rapid... So gusto kong makita mga sangkay kung paano ito ibinida itong Philippine Army. So try po natin dito mga sangkay itong ipinakita ang assets at kakayahan ng mga sundalo. Sa akaling in case of emergency ng mga sundalo sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sa pagdiriwang ng ika-127 taong anibersaryo ng Philippine Army o Sandatahang Lakas ng Pilipinas ngayong araw sa Camp Donel, Tarlac City, dumalo sa pagtitipon ang nasa 3,000 sundalo kasama sina Secretary of National Defense na si Gilbert Guido Teodoro at siyang naging representante ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Special to Assistance to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Okay, so tingnan po natin. Ito. Pang reserve para sa bagong Pilipinas. Ito yung gusto natin naman makita. Ang kanilang mga arnis, nais niyang Philippine Army o matatag ng hukbong katihan ng Pilipinas para sa bagong Pilipinas nga ay mapalakas. Okay, so alam nyo guys, pagdating po sa mano-manong labanan, digmaan, may ibubuga tayo. No? Kita nyo naman mga sangkay, kahit po ng World War II, kayang-kaya po natin. Pero pagdating po sa kagamitang pandigma, ewan ko lang, hindi po natin, kayo mismo makakasagot dyan. Ano sa tingin nyo? Kaya ba natin lumaban sa mga bansa? Like, for example, China. We know how strong, mga sangkay, powerful ang kanilang sandatahan. Pero kung ganito mga sangkay, yung mano-mano lang, kayang-kaya ng Pilipinas yan. Ang hanay ng mga sundalo, partikular na ang mga pagsasanay at karagdagan pang reserve service na kasama nila sa serbisyo sa taong bayan. Binigyang diin din ng pagkilala nila ng Philippine Army sa 39 na sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay sa bansa nitong nakaraang taon. Celebrate! Okay. So ngayon dito tayo. Palalakasin pa ng Armed Forces of the Philippines ang puwersa nito sa lupa, dagat at himpapawid. Ayun. Mula sa pagtutok sa internal security, mas pagtuunan na ngayon ng pansin ng AFP ang pagdepensa laban sa mga pagbabanta sa teritoryo at soberanya ng bansa. Ayun. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa unang tingin, parang napuno ng mga naglili parang ibon ang himpapawid ng Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Pero mga sundalo pala yan na nagka-parachute. Hindi nagtagal, magkakasunod na silang naglanding. And emergency procedures. Free fall, kung tawagin niya ng militar. Operasyong gumagamit ng aircraft. Siyang magbababa naman ng mga sundalo sa ere. Ito yung mga skill level na mini-maintain natin because of there are threats na doon natin sila magagamit. Ang pakitang gilas na yan ay bahagi ng selebrasyon ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Army ngayong araw. Hindi nga lang nakadalo si Pangulong Bongbong Marcos dahil para raw siyang tinatangkaso. Kaya si Defense Secretary Guido Teodoro na lang ang nagbasa ng talumpati ng Pangulo. We need to transform our Army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty. Ayon kay Teodoro, isinasaayos na ang pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept para sa buong Armed Forces. Ibig sabihin, mula sa internal security, mas pagtutuunan na ng AFP ang pagdepensa laban sa mga bantang magmumula sa labas ng bansa. Okay, kasi ganito yan, mga sangkay. Pagdating po sa seguridad ng ating bansa, di ba, yung mga kalaban natin before, sobrang dami noon, mga sangkay. Mayroong pong New Pink Army. Alam nyo na yun, mga sangkay. Tapos, doon po sa Mindanao, napakaraming grupo. Pero ngayon, mga sangkay,
medyo hindi na po ganun kagrabe. No? Halos kontrolado na po ng sandatahan ng Pilipinas ang lahat eh. So, mag-e-end na nga po yung era ng New Pink Army. You know what I mean, mga sangkay. And alam niyo naman kung sino po sila. So ngayon, nakatutok na po yung kasundaluhan natin sa pagbabantay naman sa teritoryo natin. Lahat may iba. Kasi ang strategy natin magmula noon ay even pre-World War II. Ngayon, lahat mababago. Kaya ito ay very high-paced pero long period na gagawin dahil magmula sa basic na doktrina ng sundalo at ng organisasyon hanggang sa kagamitan magbabago. Yung kakayahan dapat natin hindi lang sa lupa, kaya dapat umabot sa tubig na sa teritoryo natin in conjunction sa ibang serbisyo. Yung Navy, yung Coast Guard, at saka yung Air Force natin. Kasi we also have to project our capability to defend our maritime features. Bukod sa pagpapalakas ng pwersa ng militar sa lupa, dagat at himpapawid, ipinagutos na rin ng Pangulo ang pagpapatibay sa cyber defense ng bansa. Kaya ang AFP nasa proseso na ng pagbuo ng Cyber Command. Ayan na, dyan na mga sangkay. Magagamit na po dyan yung mga hacker, mga IT. Kasi ngayon mga sangkay, ganyan na po yung labanan eh. Alam niyo yung mga nagpapalipad, possible magpalipad ng nuclear, etc. mga sangkay, pwede po yung i-hack yung system ng kalaban or basta ganyan po yung laban ngayon. Actually, naituro ko na yan eh. 2 years ago siguro. At ito na ngayon mga sangkay, actual na po na nagaganap. Cyber war ang nagaganap ngayon mga sangkay. Kahit po yung America against China, cyber war po yung nagaganap. We are going to hire Filipinos who are really skilled in cyber. Yan ang sinasabi natin. Hindi naman kinakailangan na talagang magaling na sila because we will train them. We can fight in the cyber domain even with just a laptop, no? Or even pati nga cellphone, kayang-kaya natin lumaban. Nagpakitang gilas din ng mga sundalo ng Army sa paggamit ng arnis na siyang pambansang martial arts ng Pilipinas. Napahanga si AFP Chief of Staff General Browner kaya pinag-utos niyang isama ng arnis sa training ng mga taga-Navy at Air Force. Nagbabalita mula sa front. Okay, so ano sa tingin nyo guys? Kaya bang tapatan ng Pilipinas ang China mga sangkay? Tingnan nyo mabuti at i-analisan nyo. Ano sa tingin nyo? Kasi alam nyo, ayaw din talaga natin umabot sa digmaan. Hanggat maaari, pagdasal po natin ang ating bansa. Pero kung dadating po ang digmaan, kaya ba ng Armed Forces of the Philippines? O kung hindi naman kaya, anong strategiya ang maaaring gawin ng pamahalaan? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, guys. Sana ba yun? Asan ka na? Ay, ito. Hanapin niyo po ito sa YouTube, okay? Tapos i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.